Si Hasiba ay isang degenerate loser na napilitang tanungin ang pinakasikat na babae sa paaralan. Gayunpaman kapag sinabi niyang oo sa kanyang race, lahat ng ibang babae sa paaralan ay gusto na ng isang piraso ng kanyang karne. Now, I'm gonna eat you up. Let's see how long you last. Nagsimula ang pagpapahirap kay Hasiba nang ipagpatuloy niya ang isang bagong semestre at napagtanto na nasa kanya pa rin ang kanyang V-card at ang kanyang tatlong degenerate na kaibigan sina Shinpei Kigo at Minoru ay walang exception. Sa kaibuturan ng puso, nais ni Hasiba na siya ay makahiga at ang magkasintahang mag-asawa sa klase ay nagpapulala ng mga bagay para sa kanya. Ngunit habang masama ang kanyang pakiramdam para sa kanyang sarili, ang kanyang kababata na si Nina ay nagpakita na may mga nuclear milker na nakasabit sa kanyang dibdib. Tila gusto niyang bigyan siya ng kanyang tanghalian at pagkatapos niyang umalis naging interesado sa kanya ang mga kaibigan ni Hasiba. Gayunpaman isang magandang babae na nagngangalang Koshi ang tumawag sa atensyon ni Hasiba at sinabi sa kanya na inaasahan niya makasama niya ang semestre. Nagulat ito kay Hasiba, ngunit pagkaalis ni Koshi nainggit ang kanyang mga kaibigan na nakukuha niya ang lahat ng atensyon mula sa mga hot chicks. Kaya't nagpa siya si Shinpei na magbasa ng corn mags dahil walang babae ang nagkagusto sa kanya at pinilit niya si Hasiba na sumama sa kanya. Sa kalagitnaan lumitaw ang isang sisiw na nagngangalang Yame at agad niyang itinapon ang magazine, sinusubukang lokohin siya na hindi ito sa kanya. Ano man nakikita ni Yame ang kanyang pagkabulok at tinawag siya para dito, hindi napansin na nakikita ni Hasiba ang kanyang palda. Dahil mas parang hotshot siya sa klase, masakit kay Hasiba na nahuli siya ng ganoon at gusto niyang i-escape siya ni Truck-kun, lalo na't tinawag siyang kasuklam-suklam na talunan. Pagkaalis ni Yame sa klase, lumiwanag si Hasiba at lumapit sa kanyang mga kaibigan na naglalaway sa sobrang init ni Yame. Pinipili nila siya bilang kanilang lab rat para yayain si Yame na lumabas, na iginiit na baka mahuli lang siya kung magmakaawa siya sa kanya. Gayunpaman tumanggi si Hasiba at pinigilan nila siya habang si Kigo ay tumungo upang maghatid ng liham kay Yame. Nang maglaon, binasa ni Yame ang sulat at nauwi sa pagkansela ng isang outing kasama ang kanyang kaibigan na si Ranko para makilala niya si Hasiba. Nang sa wakas ay nagpakita siya, halos base ni Hasiba ang kanyang pantalon dahil inaasahan niyang sisirain siya nito, ngunit ang pag-iisip ng pagpalakpak sa kanya ay nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na magmakaawa sa kanya na maging kanyang kasintahan. Nakakadiri naman si Yame na nagmamakaawa sa kanya, lalo na't nahuli niya itong nagbabasa ng magazine kanina. Habang si Hasiba ay malapit nang umiyak sa natitirang bahagi ng kanyang V-card, sa natitirang bahagi ng kanyang buhay nakikita niya ang lahat sa ilalim ng palda ni Yame na nagpapaunawa sa kanya na mayroon pa rin siyang magagawa. Kahit hilingin sa kanya na tumayo, tumanggi siya dahil mapipigilan siya nito na makita ang kanyang plot armor. Nagtataka, tinanong ni Yame kung bakit siya nagustuhan nito at natigilan siya dahil hindi niya masabi na ito ay dahil gusto niyang basagin, kaya nagsisinungaling siya. Ngunit naisip siya ni Yame at ipinapalagay na sabik na lamang siya na palakpakan siya at i-swipe ang kanyang V-card. Ano man itinulak pa ni Hasiba, tumangging tumayo, kaya nagpa siya si Yame na maglupusay na nawalan siya ng access na makita ang kanyang plot armor. Sa pagkakataong ito, bahagyang ipinakita sa kanya ni Yame ang kanyang mga tagagatas at ipinaalala sa kanya na walang tao sa paligid at anumang maaaring mangyari. Ngunit habang ang lahat ng dugo sa ulo ni Hasiba ay umaalis sa ibang lugar, sinubukan niyang silipin ang kanyang nakabalangkas na baluti at pinagtatawanan siya ni Yame. Lumalabas na ang lahat ng ito ay isang bitag upang patunayan na siya ay isang desperadong uhaw na tao upang pumalakpak sa anumang nakikita niya. Nang mawala ang lahat ng pag-asa, tinanggap ni Hasiba ang kanyang kapalaran at nagpatuloy na umalis para lamang kinaladkad siya ni Yame pabalik at sabihin sa kanya na gusto niya siya. Pumayag pa siya na maging kasintahan niya na ikinagulat ni Hasiba. Sa gabi nakahiga si Hasiba sa kama, nagtataka kung bakit pumayag si Yame na maging kasintahan niya pagkatapos ng lahat ng nangyari sa pagitan nila. Walang saysay sa kanya na pipiliin siya ng isang taong kasing init niya na may mga higanting tagagatas, kaya nagsimula siyang magduda sa lahat. Sa kaibuturan niya, iniisip niya na gusto lang siyang gawing kalokohan ni Yame, habang iba naman ang iniisip ng kabilang isip niya at sinasabi sa kanya na ang ganoong pag-iisip ang naging dahilan upang hindi sila magkatuluyan. Nakakabaliw ito at nagdudulot ito sa kanya ng pag-iisip tungkol sa pagkakaroon ng ganap na relasyon kay Yame. Isang araw pagkatapos ng klase, bumalik si Yame kay Hasiba at nagsimulang maghubad ng kanyang damit nang makita niyang walang nakatingin. Hindi makapaniwala si Hasiba sa kanyang mga mata nang makita ang kanyang mga milker na nakadisplay at halos isuko niya ang multo ng asarin ni Yame ang kanyang leeg. Ngunit nang malapit na siyang dumausda sa kanya, dumulas siya sa kama at nontog ang ulo sa sahig, masakit na napagtanto na panaginip lang ang lahat. Kinaumagahan, tila nag-aalala si Hasiba sa kanyang pagpunta sa paaralan dahil ngayon ay kailangan niyang harapin ang katotohanan na nakikipag-date siya kay Yame.
Isinasaalang-alang pa niya ang pag-iwas sa kanya ngunit bago niya maproseso ang pag-iisip na iyon huminto si Shinpei at ang iba pa upang makita kung ano ang nangyayari. Humingi ng paumanhin si Shinpei kay Hasiba para sa kanyang ginawa kahapon at pagkatapos ay nagtanong kung paano ito nangyari kay Yame. Gayunpaman si Yame ay hindi naging malinis tungkol sa nangyari at ang mga lalaki ay nag-iisip na ang mga bagay ay hindi gumana kay Yame. Sinimulan nilang pasayahin siya nangako na nandyan para sa kanya kahit na ano para lamang magpadala si Yame ng isang mainit na selfie ng kanyang sarili sa isang roba. Nagulat ito sa lahat at doon naalala ni Hasiba na nakipagpalitan siya ng kontak kay Yame kahapon. Habang sinusubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili ang kanyang mga kaibigan ay tumalikod sa kanya at lumayo na tinatawag siyang isang taksil. Huminto lang si Shinpei para tanungin si Hasiba kung hinalikan na niya si Yame at nang sabihin ni Hasiba na hindi sinabi sa kanya ni Shinpei na madalas hinahalikan ng mga babae ang lalaking gusto nila. Dahil dito pinagpapantasyahan ni Hasiba ang paghalik kay Yame kaya binanggit ni Shinpei ang isang plano para maging maayos ang lahat. Sinabi niya kay Hasiba na anyayahan si Yame sa karaoke na isang madaling paraan upang mapag-isa sa isang silid na may isang sisiw. Pagkatapos ay nagsalita siya tungkol sa isang ipinagbabawal na tuntunin na kung susundin ay magpapahintulot sa isang lalaki na basagin ang anumang sisiw na kasama niya sa silid ng karaoke. Ayon kay Shinpei si Hasiba ay kailangang pumili ng mga plotful na kanta na kakantahin pagkatapos ay isang duet na sinusundan ng pagtanggal ng damit at pagbuo ng plot kasama si Yame. Ang pagpapaliwanag lamang nito ay naging sanhi ng pagbagsak niya mula sa pagdurugo ng ilong kaya bago siya sumuko sa multo sinabihan niya si Hasiba na siguraduhin na ang kanyang kamatayan ay hindi walang kabuluhan. Pagdating ni Hasiba sa klase iniisip niya kung paano niya yayain si Yame para sa isang karaoke session ngunit nawala siya sa kanyang pag-iisip sa sandaling tanungin ni Koshi kung ano ang nangyayari sa kanya. Sinabi ni Hasiba na ayos lang ang lahat at sinubukan niyang lumayo sa kanya sa kabila ng paghingi niya ng tulong. Biglang nagpakita si Yame at nagseselo si Koshi nang makita niya ang mga tagagatas ni Yame sa buong Hasiba kaya nagtataka siyang nagtanong kung bakit sila naging close para lang ibunyag ni Yame na sila ay nagde-date. Nagulat ang lahat sa klase matapos itong marinig at sa ganoong paraan nawala ng pagkakataon si Hasiba na yayain si Yame para sa karaoke. Napansin pa niyang iniiwasan siya ng kanyang mga kaibigan at hinahabol sila para magtanong kung ano ang nangyayari. Tila nalaman lang nila ang tungkol sa kanyang katayuan sa relasyon at nasasaktan sila na makakasama niya ang isang taong ganoon kainit. Nais ni Shinpei na mamatay si Hasiba sa isang sunog habang si Minoru ay gusto lang malaman kung si Yame ay may mga nakababatang kapatid na babae dahil ang kanyang mga crush ay malamang na natigil sa isang numero. Matapos makalayo si Shinpei at ang iba pa nagpakita si Yame at hiniling kay Hasiba na gumugol ng ilang oras sa kanya. Samantala nagtataka si Min na kanina pa naghihintay na makasama si Hasiba pauwi kung bakit magkahawak kamay sila ni Yame. Nang matuklasan niyang may relasyon siya kay Yame tumakas siya na umiiyak. Pagkatapos noon nagtaka si Hasiba kung saan siya dinala ni Yame at laking gulat niya nang marinig na pupunta sila sa isang karaoke spot. Pagdating doon naalala niya ang lahat ng sinabi ni Shinpei kanina tungkol sa pagkuha ng kwarto at pagtanggal ng damit niya. Habang nag-crush siya sa pag-iisip tungkol sa kung ano ang kanyang kakantahin upang itakda ang mood dinala siya ni Yame sa isang silid at lumalala ang kanyang kaba. Gayunpaman ang isang babala sa dingding ay nagsasaad na walang pinahihintulutang pagbuo ng plot at napagtanto nito si Hasiba na si Shinpei ay tama tungkol sa lugar sa lahat ng panahon. Pagkatapos ay nagpakita si Yame na may dalang mga inumin at ipinapalagay ni Hasiba na hindi si Yame ang uri ng babae na laktawan lang ang paghalik sa kanya. Ngunit nagbago ang isip niya nang ibinaling niya sa kanya ang mga milker nito at nagsimula siyang mag-isip kung gusto ba nitong kumilos muna siya. Kaagad isang pantasya ang sumisipa kung saan nakaupo si Yame at tinutokso siya. Ngunit nabalik siya sa realidad nang makita niyang si Yame ay kumikilos tulad ng dati niyang sarili at nag-e-enjoy sa isang kanta. Napagtanto niya na hindi niya dapat masyadong pag-isipan ang mga bagay-bagay at samahan na lang siya para magsaya. Pero ang problema ng tamang kanta na kakantahin ay bumabagabag sa kanya dahil isa siyang otako na puro anime songs ang alam. Sa kanyang pagkabigla ang susunod na kanta na pinili ni Yame ay diretso mula sa anime at ang mabuti ay alam niya ito. Sa pagkakataong ito sinamahan niya itong kumanta at kapag tapos na sila iminumungkahi ni Yame na kumanta ng duet. Sa sandaling iyon nabigla si Hasiba dahil ang pagkanta ng duet ay humahantong sa iba pang mga bagay at ang kanyang kalooban ay lumala nang magsimulang haborin ni Yame ang kanyang mga damit dahil umiinit ang silid. Sa kaibuturan ng isip ni Hasiba nakatanggap siya ng lecture tungkol sa kung paano siya magiging lalaki at kung paano si Yame ang nararapat para sa trabaho. Samantala sa totoo lang nagtataka si Hasiba kung bakit siya niyaya ni Yame at kung may balak ba siyang palakpakan siya. Kapag natik niya ang lahat ng kahon na pagpasyahan niyang umatake kaya inilagay niya si Yame sa isang sulok at tinitigan ang mga mata nito umaasang magnakaw ng halik.
Gayunpaman ang kanyang puso ay durog sa 1,000,000 piraso nang sabihin sa kanya ni Yame na may buhok na lumalabas sa kanyang ilong. Habang gustong tamaan ng kidlat si Hasiba nagdahilan si Yame sa banyo at mukhang kasinungalingan ang sinabi niya kanina. Sinabi lang niya iyon para mapa-atres si Hasiba sa paghalik sa kanya. Sa wakas kapag siya ay tapos na siya ay umalis sa lugar kasama si Hasiba na nagtatampo pa rin sa kung ano ang nangyari doon at kahit na sinimulan niya ang pagmumura sa kanyang buhok sa ilong para sa paglabas. Gayunpaman huminahon siya nang sabihin sa kanya ni Yame na masaya siya at gusto niyang lumabas muli kasama niya. Habang nakikipag-usap siya sa kanya ang kanyang kaibigang si Ranko ay nananatiling nakatago at pinagmamasdan ang lahat mula sa malayo na nagiging asar. Makalipas ang ilang araw huminto si Hasiba sa kanyang locker at laking gulat niya nang makita ang isang love letter mula sa ilang sisiw. Nang malaman ito ng kanyang mga kaibigan lumuha ang mga ito nagtataka kung bakit sa kanya ang lahat ng magagandang nangyayari at hindi sa kanila. Hinihingi pa ni Shinpei ang sulat umaasang makipag-usap sa sinumang sumulat nito ngunit sinabi ni Hasiba na walang pangalan sa sulat kaya hindi niya alam kung sino ang nasa likod nito. Sa palagay niya ay maaaring ito ay isang kalokohan ngunit sinabi sa kanya ni Shinpei at Kigo na dapat niyang makilala ang tao upang matiyak na hindi iyon. Bagamat may pag-aalinlangan si Hasiba tungkol dito dahil karelasyonan niya si Yame sinabi sa kanya ni Shinpei na masasaktan niya ang damdamin ng ibang babae kung hindi niya papansinin ang sulat. Pinag-isipan ito ni Hasiba at naiisip na niya na pinapagalitan siya ni Yame dahil sa hindi pagpansin sa ibang babae kaya sinimulan siyang pasayahin ni Shinpei. Ikinagulat nito si Kigo dahil nagseselos siya noon ngunit sinabi sa kanya ni Shinpei na kung magseryoso si Hasiba kay Yame Nene at sa bagong sisiw na ito baka magkaroon sila ng pagkakataon sa ibang mga sisiw. Ito ay nasa sabik kay Kigo at nagsimula siyang magsaya para kay Hasiba na magpatuloy at makilala ang bagong sisiw na ito. Nang maglaon pagkatapos ng paaralan nalaman niyang si Renko ang nasa likod ng sulat at siya ay kasing hot ni Yame. Ang init niya ay nagiging dahilan ng pawis na pawis si Hasiba at mas lumalala ito nang lumalapit si Renko at pinasadahan siya ng mga milker nito. Sa kaibuturan masasabi ni Hasiba na nagplano siya ng ibang plot twist at ang natitira na lang ay ang pilipitin siya ngunit ang puso niya ay hindi na makontrol kapag pinunasan niya ang kanyang mga milker laban sa kanya. Sinabi sa kanya ni Renko na walang nanunood at maaari silang maging freaky doon kaya nagkamali si Hasiba na nadulas at nahulog sa sahig. Ito ay nagpapahintulot kay Renko na tumalon sa kanya at ipakita sa kanya ang lahat ng mga pakinabang na dulot ng pakikipag-date sa kanya. Ngunit pagkatapos saborin ang kanyang zipper nagpakita si Yame at nakitang masyado siyang nasa sabik kay Renko. Naasar ito sa kanya at tumalikod na siya para maglakad palayo ngunit nagbago ang mood niya nang lumingon siya at nakitang si Renko iyon. Humingi ng paumanhin si Renko sinabi na nakikipaglaro lamang siya kay Hasiba habang si Hasiba ay nagulat na binaliktad ni Yame Uno ng ganoon lang. Napagtanto niya na ang dalawang sisiw ay magkaibigan at napilitang panoorin habang hinihimas ni Renko ang makapal na mga tagagatas ni Yame. Habang bumababa ito may nabasa habang ang lahat ng dugo ay umaalis sa utak ni Hasiba na pinipilit na tumaas ang isang bagay. Ngunit bago pumutok ang kanyang zipper tinanggal ito ni Yame at kinaladkad si Hasiba pauwi. Sa pagdaan nila si Renko ay nagalit habang sinabi ni Yame kay Hasiba na si Renko ang mapanganib na uri. Tungkol naman kay Renko nanunumpa siyang sisirain ang kanilang relasyon. Kinagabihan nakatanggap si Hasiba ng text mula kay Yame na nagsasabi sa kanya na dapat silang lumabas ni Renko minsan. Nasa sabik si Hasiba sa pag-iisip na makasama ang dalawang babae sa pag-aakalang nangangahulugan ito na makakabiyotin niya ang dalawa ng sabay-sabay ngunit napupunta sila sa isang arcade kung saan makakapaglaro lang sila. Habang sila ay nasa ito nakita ni Nin si Hasiba kasama sina Yame at Renko at tumakbo na asar sa pag-aakalang nakikipag-date siya sa kanilang dalawa. Nang maglaon habang namimili ang mga sisiw pumili si Yame ng damit at tinanong si Hasiba kung ano ang palagay niya dito at nagsimula siyang magpantasya tungkol sa kanyang mga tagagata sa damit na iyon at sa wakas ay pumili nito. Isang beses ang mga babae ay nagpalit ng damit ngunit sa halip na purihin siya dahil sa pagiging maganda pinagmasdan ni Hasiba ang mga tagagatas ni Yame at nakalimutan ang kanyang sarili. Iniinis nito si Renko ngunit nanatili siyang tahimik tungkol sa kanyang nararamdaman. Pagkatapos ng oras sa mall lahat sila ay umalis sa lugar para umuwi para lang magambala ng ilang mga uhaw na lalaki na nagtatanong ng direksyon. Sinubukan ni Yame na tulungan sila ngunit nakaramdam si Hasiba ng masamang pakiramdam tungkol dito at sinabihan ang mga lalaki na umatras. Kahit na ang mga lalaki ay nagbabanta na papalakpakan din siya sinabi niya sa kanila na si Yame ay kanyang kasintahan at dapat silang umatras ngunit siya ay nahuhulog sa lupa. Gayunpaman nagpa siya si Renko na kunin sila sa kanilang alok at manguna sa isang lugar kung saan maaari silang magsaya para lamang sa kanya na magpakita pagkalipas ng 2 segundo na parang walang nangyari. Sinabi niya nakakaunti lang ang kanyang nakipag-chat sa mga lalaki.
Samantala nakahiga ang kanilang mga katawan na walang malay sa isang eskinita. Pagkatapos ng lahat si Hasiba ay naglalakad pa uwi ng mag-isa at kinasusuklaman ang sarili dahil wala siyang magawa laban sa mga lalaking iyon mula kanina. Tinawag niya ang kanyang sarili na isang kalunos-lunos na talunan at napagtanto na kakailanganin niyang magpakalakas upang maprotektahan man lang si Yame. Gayunpaman napatigil siya sa pag-iisip ng mabangga niya si Renko sa harap ng kanyang bahay. Nang tanungin kung bakit siya naruroon sinabi ni Renko na gusto niyang personal na pasalamatan ito sa pagtindig para sa kanya laban sa mga lalaking iyon kanina. Sinabi niya na gusto niya siya at pagkatapos ay kinaladkad siya sa loob ng kanyang bahay upang pag-usapan kung paano niya ito gagantimpalaan. Nagiging kawili-wili ang mga bagay nang tumalon si Renko kay Hasiba at sa pagkakataong ito ay nilinaw niya na gusto niya itong maging lalaki. Habang sinusubukang sabihin ni Hasiba na siya ay isang tapat na kasintahan pinatahimik niya ito kasama ang kanyang mga tagagatas at sinisisi siya sa kanyang ginawang labis na gutom. Ipinapangatuwiran niya na pinapahirapan lang siya ni Yame at walang ginagawa para pakalmayan siya ngunit nangako siyang i-swipe ang kanyang V-card dito at ngayon. Sa kasalukuyan ng lahat ng mga selula ng utak sa ulo ni Hasiba ay sumabog dahil sa pananabik at lumalala ito kapag sinubukang haburin ni Renko. Gayunpaman sa dalawa na lamang na nabubuhay na brain cell pinigilan niya ito at sinabi sa kanya na gusto lang niyang i-swipe ni Yame ang kanyang V-card. Naiinis si Renko nang marinig ito kaya sinakal niya ito inihagis sa sahig at sinabihan siyang ilayo ang kanyang sausage kay Yame. Ibinigay niya sa kanyang V-card ang gitnang daliri at nagsimulang magtaka kung bakit siya ang pinili ni Yame sa unang lugar kung matalik na kaibigan niya ito mula noong sila ay mga bata. Dahil ayaw niyang hayaan ni Hasiba si Yame pinunit niya ang kanyang damit at nangakong sasakay siya hanggang sa makalimutan niya na si Yame ay umiiral. Ngunit bago niya maalis ang kanyang sandata nagpakita si Yame at si Renko ay nag-alala dahil narinig ni Yame ang kanyang sinabi. Ngunit nang makitang si Yame ay ang kanyang karaniwang sarili siya ay huminahon at nagbiro na si Hasiba ay walang talino na gumawa ng anumang bagay na kakaiba sa kanya. Sinasabi niya na sinusubok lang niya siya ngunit sinabihan siya ni Yame na huminahon sa mga pagsubok. Pagkatapos ay pinasalamatan niya siya sa pagtingin sa kanyang relasyon at sinabi sa kanya na mahal niya siya. Nang marinig ito naalala ni Renko ang kanyang pagkabata kasama si Yame at nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha sa kasalukuyan. Ngunit sa susunod na araw ibinaba niya ang malungkot na pagkilos ng babae at inipit si Hasiba sa isang sulok na nagbabantang putulin ang kanyang sausage kung sasabihin niya kay Yame ang totoo tungkol sa kanyang nararamdaman. Samantala pinagmamasdan sila ni Koshi mula sa malayo at hindi makapaniwala na nauna siyang makasama maliban sa kanya. Si Koshi ay isang matalinong estudyante na may magagandang marka hugis at mata ngunit pakiramdam niya ay umikot ang mundo sa kanya at nakita niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan bilang mga alipors. Nagkunwari siyang cool sa iba ngunit may napansin siyang kakaiba kay Hasiba noong una silang nagkita. Noon nakita niya siya bilang kanyang aso at gusto niyang mapalapit sa kanya. Sa kasalukuyan gabi na at habang natutulog ang iba pang matinong tao sinusunog ni Hasiba ang kandila sa gabi sa pagsasaliksik upang maunawaan ang kalikasan ng mga babae. Habang nagsusurf sa internet gamit ang hand lotion nakakita siya ng isang omelette model na may malalaking milker at napagtanto niyang kailangan niya ng mas maraming tissue at lotion. Ang susunod na nakita niya ay nagsimulang tanggalin ang kanyang plot armor at sinubukan niyang kumbansihin ang kanyang sarili na nanunood lang siya para sa layunin ng pananaliksik. Sa wakas sumuko siya at nag-text sa isang modelo na sinasabi sa kanya kung gaano siya ka-cute at pinatay niya ang kanyang computer dahil nahihiya siya. Kinabukasan sa paaralan nagpapakita si Koshi gaya ng dati nakikita ang kanyang mga kaibigan bilang mga katulong lamang habang nagpapanggap na siya ay isang mabuting babae. Sa sandaling siya ay tumira si Hasiba ay pumasok sa klase at napansin niyang inaagaw niya ang lahat ng atensyon. May binanggit si Kigo tungkol sa pagkakita sa isang cute na OnlyFans girl sa kanyang stream kagabi at nawala sa isip si Shinpei nang makita niya ito. Nakita ni Hasiba ang sisiw at napagtanto na siya rin ang taong nakita niya kagabi. Sa muling pagtingin sa larawan ng modelo napagtanto ni Shinpei na nakakita na siya ng ganoon dati ngunit nauubusan siya ng mga selula ng utak kapag sinubukan niyang alalahanin kung sino siya. Sa oras ng break sumama si Hasiba kay Yame sa tanghalian at kinakabahan siya sa pag-iisip na makisalo sa kanya. Nagsisimula siyang magpantasya tungkol sa pagpapakain at magkaroon ng isa pang pagkakataon na halikan si Yame. Sa sandaling mabawi niya ang kanyang sarili sa realidad isinasaalang-alang niya ang posibilidad na mabuhay ang kanyang pantasya ngunit natatakot siyang walang mangyayari dahil nasa tabi ni Yame si Ranko na sumusubo ng malaking sausage sa kanyang bibig. Ang paraan ng kanyang pagkain ay nagpapaisip sa kanya na may nakabalot sa kanyang manggas ngunit biglang lumitaw si Koshi na naghahanap ng agarang atensyon ni Hasiba. Hindi napigilan ni Ranko ang pagiging masungit niya at sinabihan si Koshi na magwala. Masama ang loob nito kay Koshi kaya humingi siya ng paumanhin sa panghihimasok at tumalikod para umalis.
Habang naglalakad siya masama ang loob ni Hasiba para sa kanya at sinisikap niyang alamin kung ano ang nangyayari. Samantala ang lahat ng ito ay isang plano sa bahagi ni Koshi na laruin ang PT card at makuha ang kanyang atensyon anuman ang mangyari. May naramdaman si Koshi at tinanong si Hasiba kung mayroon siyang anumang bagay kay Koshi ngunit itinanggi niya ito. Anuman sa kaibuturan hindi binibili ni Ranko ang magandang babae mula kay Koshi at nagsimulang magkaroon ng masamang pakiramdam tungkol sa kanya. Nang matapos ang klase sinabi ni Em kay Hasiba na makikipag-hangout siya kasama ang kanyang mga kaibigan at nalulungkot si Hasiba dahil hindi sila magkakasama. Nang umalis si Em si Koshi ay sumulpot sa likod ni Hasiba iginiit na hiniling sa kanya ng isang lecturer na kumuha ng ilang bagay at gusto niya ang tulong nito. Ang mukha ng magandang babae na hinailan niya sa kanya ay nagpapahirap kay Hasiba na labanan at sa wakas ay lumabas pa rin siya kasama niya. Ngunit sa halip na pumunta sa isang normal na tindahan nakita ni Hasiba ang kanyang sarili sa isang romantikong restaurant kasama si Koshi nakaupo na parang mag-asawang nagde-date. Nagtataka siya kung paano ito napunta ngunit sinabi lamang sa kanya ni Koshi na mag-order para makakain sila. Gayunpaman sa halip na makita ang halata iniisip na lamang ni Hasiba na maaaring binabaliwala ni Koshi ang kanyang lektor at nagpapabiye sa kanyang mga grado. Sa palagay niya ay walang nakakapinsala sa kanyang pagliliwaliw kasama siya ngunit pagkatapos ay nagsimulang mapagtanto na may ilang mga batang babae na seryosong harapin ngunit nauuhaw sa kaibuturan. Sa kanyang sorpresa umalis si Koshi sa kanyang gilid ng mesa at nagpas siyang umupo sa tabi niya na sinasabi sa kanya kung paano walang pumupunta sa restaurant na ito at kung paano mayroon silang lahat ng silid sa mundo. Itinaas niya ang kanyang palda at pinag-cross ang kanyang mga paa sa kanya sinasabi sa kanya na maaari silang maging malakas hanggat gusto nila at walang makakarinig sa kanila. Nang makita ang kanyang estado nagpasya siyang sumuko sa kabila ng pagiging flat nito sa magkabilang panig ngunit ang lahat ng ito ay isang pantasyang naisip niya. Sa totoo lang naghahain siya ng kape habang si Koshi ay nagtatanong sa kanya tungkol sa relasyon nila ni Ying. Gusto niyang makasigurado kung seryoso ba ang kanilang relasyon at nang kumpirmahin ni Hasiba na ito nga binanggit niya na hindi niya akalain na makakasama niya ang isang chick na ganoon. Naniniwala siya na ang isang kalmado mature na babae na tinutukoy ang kanyang sarili ay mas type niya ngunit nakakainis siya na may gusto siyang iba. Pansamantala nag-log on si Shinpei sa website ng OnlyFans at nagsimulang magbayad para makakita ng iba't ibang butas. Ngunit nang makita niya ang cute na modelong iyon mula kanina mas nilapitan niya ito at laking gulat niya nang mapagtanto niya kung sino ito. Kinabukasan niyakap ni Koshi si Hasiba sa klase at nagpasalamat sa pagsama sa kanya kahapon. Sinisigurado niyang yayakapin siya nito sa harap ni Ying para makaramdam siya ng selos habang si Shinpei ay palihim na nire-record siya gamit ang kanyang telepono at kinaladkad sina Kigo at Minoru palabas para may makita. Dito pinapatugtog niya ang recording at isang video mula sa OnlyFans ng cute na babaeng iyon na sinasabing si Koshi at ang babae ay iisang tao. Nagulat ang mga lalaki sa realization at nagkataon nandyan si Renko para malaman kung sino talaga si Koshi sa likod ng mga saradong pinto. Pagkatapos ng mga klase sumama muli si Ying sa kanyang mga kaibigan kahit nakakaiba ang pakiramdam niya sa pag-iwan kay Hasiba kasama si Koshi. Sa pagkakataong ito kapag umalis siya nagpakita si Koshi at humingi ng isa pang pabor kay Hasiba na sinasabi sa kanya na sundan siya sa isang lugar na mas pribado. Tumungo sila sa bubong kung saan sa wakas ay ibinaba ni Koshi ang pagkilos at sinabing hindi na niya ito kakayanin. Nagbukas siya tungkol sa pag-enjoy sa kanyang presensya at pagkagusto sa kanya bilang isang tao na iniwan si Hasiba na lubos na nabigla. Pagkatapos ay pinatuloy niya ang pagyaya sa kanya umaasang makikipaghiwalay siya kay Yim at tumutok lamang sa kanya ngunit nanginginig si Hasiba habang sinasabi nito sa kanya na gusto niya si Yim at ayaw siyang saktan. Dahil sa desisyon niyang iyon nawala sa isip si Koshi habang siya ay nag-crash out tinawag siyang aso at nagtataka kung bakit hindi na lang niya gagawin ang sinabi niya. Gusto niyang angkinin siya bilang kanyang alaga at ayaw niyang makita siyang may kasamang ibang sisiw. Gayunpaman nang makita niyang matatag pa rin si Hasiba sa kanyang desisyon inilabas niya ang isang recording mula sa petsa kahapon at nagbanta na ilantad ito kung hindi siya makikipaghiwalay kay Yim. Nangako lang siyang tatanggalin ito kung papayag itong makipag-date sa kanya at nalilito si Hasiba kung ano ang gagawin. Nang maisipan niyang sumunod sa plano ni Koshi nagpakita si Renko kasama si Shinpei at ang iba pang mga lalaki at ipinahayag na nakikinig siya sa lahat. Pagkatapos ay casual niyang sinabi kay Koshi na may hindi maikakailang patunay na kilala niya kung sino siya at agad na natunaw ang sisiw. Sa kalaunan lumayo siya at ibinigay ang recording kay Hasiba at pagkatapos ay tinanong ang mga lalaki kung alam din nila. Oo sinabi ni Shinpei ngunit inayos niya ang kanyang salamin na sinasabi na siya ay isang taong may kultura at ligtas ang kanyang sekreto basta't makukuha niya ang kanyang nilalaman ng libre. With that everything settled and Hasiba remains clueless about what just happened.
Sa wakas nakipagkita siya kay Yim at sa wakas ay nilinaw nila ang tungkol sa bagay na iyon kay Kashi. Makalipas ang ilang araw nakahiga si Hasiba sa kama at nakangiti dahil nasa ibabaw niya si Yim at handang bumuo ng isang plot. Nagtataka siya kung bakit siya nagugutom sa umaga at nais niyang tulungan siya. Ngunit sa kalagitnaan pinahintulutan niya itong suriin ang kanyang mga tagagatas para lamang magising siya at mapagtanto na nakadikit siya sa mga kanya ng dibdib ni Nin. Habang binabawi niya ang kanyang sarili kumalma siya sinabi na kailangan niya munang maunawaan ang sitwasyon. Ngunit ang ngiti sa mukha ni Nin ay nagpaparamdam sa kanya na hindi siya nananaginip at nagsimula siyang magtanong kung sino siya. Sa unang pagkakataon sinubukan ni Nin na sabihin sa kanya ang tunay niyang nararamdaman ngunit dahil dalawang brain cell lang ang active hindi niya maintindihan kung ano ang sinasabi nito o kung sino siya. Kahit na pinapasok niya ang liwanag ng araw nagpupumilit si Hasiba na kilalanin siya mula sa lahat ng makeup na iyon. Natatawa pa nga siya kapag ibinunyag niya na siya si Nin pero sumisigaw siya nang matamaan siya na hindi dapat ganoon kahot si Nin. Kinaumagahan sinundan siya ni Nin sa paaralan idiniin ang kanyang mga pitchel ng gata sa kanyang braso para isipin ng lahat na mag-asawa na sila. Hindi komportable si Hasiba tungkol dito at sinabihan siyang huminto ngunit hindi niya ito pinapansin at ipinaalala sa kanya na magkahawak kamay silang pumasok sa paaralan. Sa kaibuturan natatakot si Hasiba na makita siya ni Yim na ganoon at nabigla siya nang huminto ang kanyang mga kaibigan sa likuran niya. Pilit na pinipigilan ni Minoru ang sarili nang makita niya si Nin ngunit umatras siya nang malaman niyang mas matanda na siya. Para kay Shinpei nagawa niyang panatilihin ang normal na pagkilos ng ilang sandali ngunit nawala ito at nag-crash kay Hasiba dahil sa pagkakaroon ni Yim at isang sisiw na tulad ni Nin na nahuhumaling sa kanya. Gusto niyang ibuhos ni Hasiba ang sarsa o ipakilala man lang siya sa ilang mga sisiw ngunit sinabi sa kanya ni Hasiba sa ika-1,000,000 beses na si Nin ay isang matandang kaibigan. Para lumala pa hinigpitin ni Nin ang pagkakahawak kay Hasiba at idiniin ang mga pitchel ng gata sa kanya dahilan para mawala ng malay sina Shinpei at Kigo dahil sa pagdurugo ng ilong. Habang tumatakbo sila para hanapin ang pinakamalapit na banyo at hand lotion lumayo si Minoru habang si Hasiba ay papunta sa klase. Nang maglaon nakilala ni Kashi si Hasiba na nakakaramdam pa rin ng awkward sa lahat ng nangyari noong araw na iyon. Ngunit sa pagkakataong ito humingi ng paumanhin si Kashi sa kanyang ginawa at nakiusap sa kanya na huwag sabihin sa sinuman na sinubukan niyang yayain siya. Sinangayunan ito ni Hasiba at nakita ito ni Kashi bilang isang paraan upang magsimulang muli sa kanya ngunit nang makalapit siya napansin niya ang pabango ng isa pang babae at napagtanto na malamang na may kasama siya. Iyon ay kapag si Nin ay nagpakita at kumilos ng buong klingi kay Hasiba na nagpaisip kay Kashi kung siya ang nasa likod ng pabango. Si Nin naman ay pinaglalaroan siyang inaasar sa magkabilang panig iginiit na ito ang dahilan ng pagbomba at pagtatapon sa kanya ni Hasiba. Nakakabaliw ito kaya habang galit na naa-absorb ni Kashi ang lahat ng madilim na aura para putulin ang kanyang mga pitchel ng gatas sinabi sa kanya na magsisimula na ang mga lecturer at magtatapos sa pagpapatahimik. Ngunit bago umalis tinapakan niya ang mga daliri ni Hasiba bilang babala at ang kawawang dude ay naiwan sa malungkot na kalagayan sa klase. Kapag nagpakita si Yen napansin niya at nagtanong kung ano ang nangyari at sinabi niya sa kanya na siya ay may problema mula pa noong umaga. Pagkatapos ay niyakap niya siya sinusubukang pasayahin siya at pagkatapos ay nangangakong dadalhin siya sa isang lugar na masaya para sa katapusan ng linggo. Ang kanyang mga kaibigan na nanunood mula sa malayo ay galit na ang lahat ng magagandang plano ay nangyayari sa kanya at nagsimula silang magtaka kung nagkasala sila sa Diyos upang maakit ang gayong parusa. Para naman kay Minoru sinabi niyang nahanap na niya ang lokasyon ng lahat ng bata sa kanyang lokasyon ngunit sinabi sa kanya ni Shinpei na sa lalong madaling panahon ang mga magagandang lalaki na nakasuot ng pula at asul ay lalabas upang bisitahin siya at ang tanging trabaho niya ay ang sabihing hindi nila kilala ang isa't isa. Sa oras ng break nakikisalo si Hasiba ng tanghalian kasama si Yen gaya ng dati ngunit si Renko ay dumalo rin. Pinapanood niya habang pinapakain ni Yen si Hasiba ng kanyang pagkain at pagkatapos ay sinabihan siyang huwag masyadong umasa dahil hinding-hindi niya hahayaang manligaw sila sa kanyang harapan. Gayunpaman nagpakita si Nin mula sa kung saan at niyakap si Hasiba na sinasabing hinanap niya ito kung saan-saan. Kapag tinanong kung ano ang nangyari sinabi niya na ginawan niya siya ng ilang cookies at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagpapakain sa kanya. Ngunit dinilaan niya ang mukha nito kapag may nakita siyang nakadikit doon at lalong hindi komportable si Hasiba nang maramdaman niya ang pamatay na layunin ni Yen sa likuran niya. Naiinis siya dahil hindi pa niya ito nahalikan sa pisngi ngunit may mga naisip na may mutated milkers na Dom-Ayla sa mukha niya. Natutuwa si Renko sa buong sitwasyon at nagtanong kung sino si Nin. Ngunit sa halip na sumagot iniisip ni Hasiba na makikipaghiwalay si Yen sa kanya at naisip niya na bibigyan siya ni Renko ng isang istilong WWE na pagtatapos para sa pagiging isang cheat.
Gayunpaman bumalik siya sa realidad nang sabihin ni Yen na nakita na niya si Nin noon at naalala niya na para siyang nakababatang kapatid na babae ni Hasiba. Sinabi ni Nin na hindi niya ito kapatid at napatitig siya kay Yen nang ipakilala niya ang sarili bilang kasintahan ni Hasiba. Kahit na masungit siya binitawan siya ni Yen dahil cute siya at nagsimulang mag-isip si Nin kung hindi siya sapat na babae. Nagtataka siya kung ano ang mayroon kay Yen na wala siya at nakipagtitigan sa kanyang mga tagagatas. Sa sandaling iyon ipinakita niya ang kanya sinusubukang ipaalam kay Yen na siya ang may pinakamalaking tagagatas ngunit ang makamundong pagnanasa ni Hasiba ay nagsimulang sumipa nang makita niyang pinagdikit ang kanilang mga tagagatas. Para lumala pa sumali si Renko sa party at sama-sama nilang sinusuri ang kanilang mga tagagatas na nagbibigay kay Hasiba ng tanawin na ibibigay ng mga bilyonaryo ang kanilang mga asset upang panoorin. Napasigaw siya ng haleluya at nagsimula siyang magtaka kung bakit nakikipagdigma ang mga lalaki sa mundong ito kung ang nakikita ng mga tagagatas ng mga babae ay nakakakita at nakakarinig ng mga bingi. Ngunit natigilan siya nang tumigil si Nin sa pagpapakita ng kanyang mga milkers. Sa tingin naman ni Nin ginugulo lang ni Yen si Hasiba dahil hindi naman siya normal na makakapaglanding ng ganyang sisiw. Dahil dito na curious si Yen na tanungin si Nin kung bakit niya nasabi iyon at sinabi ni Nin na kilala niya si Hasiba mula pa noong bata ito. Nangangatwiran si Yen kahit na ang isang tulad ni Hasiba ay maaaring magkaroon ng kasintahan dahil may mga magagandang bagay tungkol sa kanya ngunit si Nin ay tumakas na umiiyak. Sa gabi iniisip ni Hasiba ang lahat at napagtanto na ang cute na si Nin na dati niyang kilala ay naging isang mature na babae. Habang natutulog siya gumagapang si Nin sa kanya nang wala ang kanyang damit umaasang magising siya at magkaroon ng masamang balak sa kanya. Ngunit pagkatapos maramdaman ang kanyang mga hilaw na tagagatas at magkaroon ng sunod-sunod na laban sa pag-iisip tinakpan siya ni Hasiba at sinabi sa kanya na hindi niya magagamit ang kanyang nararamdaman para sa kanya para i-swipe ang kanyang V-card. Bagamat masama ang kanyang pakiramdam sinabi niyang ayaw niyang nakikitang malungkot si Yen at dahil dito ay napagtanto ni Nin na she's way over her league. Kinabukasan napansin ni Yen ang mapurol na mood ni Hasiba at sinubukan niyang pasayahin siya para lamang magpakitang muli si Nin ngunit sa pagkakataong ito sinabi niyang gagawin niya ang kanyang laro at siguraduhing nakawin niya ito mula kay Yen. Pagkalipas ng ilang araw na walang plot nagpakita si Hasiba sa paaralan para lamang ipakita sa kanya ni Shinpei ang isang laro kung saan mas magiging malapit siya sa taong gusto niya. Tinanong ni Shinpei si Hasiba kung nakagawa na siya ng anumang pag-unlad kasama si Yen at nang sabihin ni Hasiba na hindi sinabi niya sa kanya na ang laro ay isang pangangailangan. Nagtataka tinanong ni Hasiba kung paano niya dapat laruin ang laro ngunit tiniyak sa kanya ni Shinpei na naruroon siya para suportahan siya. Ang kailangan lang niyang gawin ay payagan si Yen na sumang-ayon sa isang get-together sa kanyang bahay at sinabi ni Hasiba na gagawin niya ito. Kaya sa panahon ng tanghalian nag-space out siya iniisip kung paano niya ito tatanungin at sa huli ay hindi nakikinig sa kung ano ang sinusubukan nitong sabihin sa kanya. Kumbaga summer vacation ang pinag-uusapan niya kung paano niya gustong pumunta sa isang lugar kasama siya sa break. Kapag nahuli si Hasiba sinabi niyang pupunta siya kahit saan kasama niya ngunit dapat munang tiyakin na gagana ang pagsasama-sama. Naglakas loob siyang magtanong kung maaari siyang magpakita sa kanyang lugar pagkatapos ng klase sa araw na iyon at nagulat si Yen dahil ito ang unang pagkakataon na nagtanong siya. Iniisip niya na baka gusto niyang basagin siya para lamang sabihin ng taong ito na gusto niyang imbitahan sina Ranko Nin at ang iba pa niyang mga kaibigan. Nagalit ito kay Yen at nagsimulang magtaka si Hasiba kung bakit biglang nagbago ang kanyang kalooban. Samantala pinagmamasdan sila ni Kashi mula sa malayo. Pagkatapos ng klase naghahanda si Hasiba na umalis mag-isa dahil si Yen ay naunang magpalit dahil pupunta siya sa kanyang lugar. Nang malaman niyang mag-iisa muna sila saglit bago magpakita ang kanilang mga kaibigan ngumiti siya nakikita ito bilang isang pagkakataon upang tuluyang makakilo sa kanya. Pinagpapantasyahan niya si Yen na hinubad ang kanyang mga damit at ipinakita sa kanya kung bakit siya tinawag na throat goat ngunit bumalik sa realidad nang magpakita si Kashi. Nang tanungin kung ano ang nangyari sinabi sa kanya ni Kashi na libre siya para sa natitirang bahagi ng araw at kapag walang sinabi si Hasiba iginiit niya na wala siyang ibang gagawin. Sa wakas ay pinilit niya si Hasiba sa isang sulok at umatras lamang nang sa wakas ay imbitahan siya ni Hasiba sa bahay ni Yen. Pumayag siya at ginamit niya ito bilang paraan para makipagpalitan ng mga kontak kay Hasiba kaya i-text niya ang address ng Yen nito. Mabilis na lumipas ang isang oras huminto si Hasiba sa bahay ni Yen at pinahintay niya ito sa harap ng kanyang kwarto dahil gusto niyang mag-freshen up. Habang siya ay nasa ito ang mapanghimasok na pag-iisip ni Hasiba at nagpasya siya na silipin siya nito. Ngunit nang magkaroon siya ng lakas ng loob na gawin iyon binuksan ni Yen ang pinto at pinapasok siya. Humanga siya nang makita ang silid nito ngunit ang higit na nakaaaliw sa kanya ay ang magaan nitong pananamit. Medyo mabilis ang kanyang mga mata ay nakadikit sa kanyang mga balak at humihingi siya ng paumanhin kapag siya ay nahuli sa akto.
Sa kabila nito naging freaky si Yen at sinabi sa kanya na kung nagustuhan niya ang kanyang mga plano maaari siyang magkaroon ng maraming gusto dahil walang tao sa bahay. Nagpapadala ito ng panginginig sa gulugod ni Hasiba habang naghahanda siyang bumuo ng plot kasama si Yen sa unang pagkakataon. Ngunit ang kanyang mga plano ay nahuhulog sa banyo nang magpakita si Ranko kasama si Nin at Koshi para sa get-together. Nakangiti si Ranko nagtatanong kung ano ang mangyayari ngunit pinigilan ito ni Yen sinabing nag-iinat lang siya at kulang sa talino si Hasiba na gawin ang anumang bagay sa kanya. Si Nin sa kabilang banda ay humawak kay Hasiba iginiit na ang kanyang mga balak ay para magamit niya anumang oras. Ngunit dahil sa paninibugho pinatalsik siya ni Koshi gamit ang isang nakamamatay na sipa na sinasabing siya ay dumadaan lamang. Makalipas ang halos isang oras dumating ang mga kaibigan ni Hasiba at nakabihis na sila para pumatay lalo na si Shinpei na umaasa na samantalahin ang Truth or Dare na larong ito. Nang makabawi si Hasiba mula sa pagkagulat ipinakilala niya ang kanyang mga kaibigan sa mga batang babae at lahat sila ay nakaupo sa paligid ng isang mesa. Sa tamang panahon binanggit ni Shinpei ang laro at nagsimulang maghinala si Koshi na maaaring may mangyari. Bagamat ito ang plano ni Shinpei pinigilan niya ito at sinabing ito ay laro lamang. Gayunpaman nalaman ni Nin na nagsisinungaling siya ngunit inaabangan niya ang paglalaro dahil nangangahulugan ito na maaari niyang gawin ang ilang bagay kasama si Hasiba. Ganun din ang nararamdaman ni Ranko dahil gusto niyang makasama si Yen at least and Shinpei is positive that a happy ending is sure. Sa tamang oras sinimulan niya ang laro at dahil si Kigo ay hari ginawa niyang bigyan ng maruming sampal si Ranko kay Hasiba. Napangiti si Shinpei habang nangyayari ito dahil umaasa siyang lokohin ang lahat sa ilalim ng pagkukunwari ng isang normal na laro sa pamamagitan ng pag-uuto sa lahat na gawin muna ang mga normal na bagay. Sa susunod na round naging hari si Yen at pinakute niya si Koshi at ipinakilala ang sarili. Kahit na siya ay nahihiya sa una ipinagpatuloy niya ito dahil ang laro ay ganap at lahat ay tumatawa ng husto sa kanyang cute na bahagi. Para sa susunod na pag-ikot siya ay naging hari at pinagagawa si Nin ng isang suspose. Si Nin na matagal nang naghihintay ng pagkakataong tulad nito ay masyadong malayo sa mga bagay-bagay at inihayag ang kanyang mga pitchel ng gatas sinusubukang akitin si Hasiba. Halos lumuwa ang mga mata ni Shinpei at Kigo habang nagpupumilit silang makakita ng tanawin ngunit sinira ni Koshi ang mga bagay para sa kanila at kinaladkad si Nin palayo. Habang tumatagal nagpatuloy sila sa paglalaro at lahat ay nagsasaya hanggang sa oras na para sa final round kung saan naglalaro si Shinpei para halikan si Hasiba kay Yen habang hahalikan niya ang isa sa iba pang mga babae. Bago ang huling round nagsimulang magdadalawang isip si Hasiba tungkol sa paghalik kay Yen sa publiko kaya sinasabotahin niya ang laro upang matiyak na hindi niya mahahalikan si Yen at na hindi mahalikan ni Shinpei ang sinuman sa mga babae. Dahil doon naging hari muli si Shinpei at sa palagay niya ay mahahalikan niya ang mga babae para lang napagtanto niyang si Hasiba ang kanyang kasosyo sa paghalik. Siya ay sumisigaw alam na wala siyang magagawa tungkol dito kaya niyakap niya ang bahaghari sa loob ng 2 segundo at nawala ng malay pagkatapos magawa ang gawa. Sa huli pinasasalamatan ni Yen si Hasiba sa pagligtas sa mga batang babae at iminumungkahi niya na silang lahat ay maglakbay para sa bakasyon sa Tag-Araw bilang magkaibigan. Inaasahan ito ni Hasiba ngunit nabigla siya nang matamaan siya na gusto ni Yen ang lahat na sumali sa paglalakbay. Ngayon inaabangan ng lahat ang biyahe kaya nagpasya silang gumastos ng bahagi ng kanilang pahinga sa pagtatrabaho para makayanan nila ito. Humigit kumulang 41 araw bago ang paglalakbay sa Tag-Araw si Shinpei at ang iba pang mga lalaki ay nagsasalo-salo dahil makakasama nila ang mga babae sa beach. Para naman kay Hasiba nag-aalala siya tungkol sa pera para sa biyahe dahil nasira siya ngunit ibinunyag ni Shinpei na may plano siyang asikasuhin iyon. Tila nakakuha siya ng mga part-time na trabaho para sa kanila at sasama siya kay Kigo upang magtrabaho sa isang tindahan ng anime habang si Minoru ay magtatrabaho sa isang daycare. Para naman kay Hasiba nagtatrabaho siya sa isang maid cosplay cafe at nabigla siya dahil sa tingin niya ay magsusuot siya ng maid outfit. Gayunpaman nilinaw ni Shinpei ang mga bagay at sinabi sa kanya na magiging staff siya sa kusina. Lahat sila ay nasa sabik habang nakakuha sila ng mga trabaho at nagsimula silang magtrabaho kaagad. Makalipas ang mga 11 araw ipinagpatuloy ni Shinpei at Kigo ang trabaho sa tindahan ng anime kung saan inayos nila ang mga sus magazine at iba pang nauugnay na item. Mukhang mahirap sa kanila ang kanilang amo at hindi lumilingon habang inaatasan niya sila ng maraming bookshelf upang ayusin. Halos ma-ospital si Shinpei sa car garden ng trabaho at natapos siyang maglakad pa uwi na may dalang tungkod. Tungkol naman kay Kigo halos pagsisihan niya ang pagtatrabaho sa anime shop ngunit ang pag-iisip lamang na pumunta sa beach kasama ang mga batang babae ay pumipigil sa kanya na huminto. Kinabukasan naghanda si Nene na umalis para sa trabaho at inaabangan ang pagtulog kasama si Hasiba sa dalampasigan.
Pagkaraan ng umaga nagpakita si Hasiba sa maid cosplay cafe at tinanggap siya ng mga batang babae na tinatawag siyang master. Nagulat siya dahil dito nagtatrabaho sina Yen Ranko at iba pang mga babae habang iniisip lang ni Nene na pinuntahan siya nito. Sa likod hinailan ni Ranko si Koshi sa isang tabi tinutokso siya at tinanong kung masaya ba siya na pumunta si Hasiba upang makita siya ngunit sinabi niya kung hindi. Pansamantala sinabi ni Yen kay Hasiba na hindi pa nagbubukas ang kape ngunit laking gulat niya nang malaman niyang nagtatrabaho siya roon dahil maaaring ibig sabihin nito ay nakasuot siya ng maid cosplay outfit. Kahit na gustong makita ng ibang mga babae ang ganoong tanawin sinira ni Hasiba ang saya sa pagsasabing isa lang siyang staff sa kusina at hindi isang katulong. Pagkatapos ay nagpakita ang kanilang manager at nagsimula siyang ngumiti habang tinitingnan ang mga damit ng mga babae. Nakikita niyang kaakit-akit ang mga ito at gumugugol ng masyadong maraming oras sa pagtingin sa mga tagagatas ni Yen ngunit pagkatapos ng lahat pinuri niya ang mga ito at sinabihan si Hasiba na magtrabaho kaagad. Sa sandaling magbukas ang kafe ang lugar ay kumukuha ng mga customer sa loob ng ilang minuto at ang mga batang babae ay napipilitang dumalo sa kanila. Na-inlove ang isang customer kay Yen at nakiusap sa kanya na gumawa ng magic spell sa kanyang pagkain at ginawa niya iyon na nagpa-excite sa kanya. Ganoon din ang nangyari kay Nene habang nahuhulog ang isang customer sa kanyang napakalaking pitchel ng gatas at sinimulang sabihin sa kanya ang tungkol sa kung paano siya hindi titigil sa pagpunta sa kafe na ito tulad din ninyong mga kasuklam-suklam na tauna na nanonood ng video na ito. Nang maglaon si Kashi ay tumungo upang dumalo sa isang customer na dapa lamang at nahulog sa kalagitnaan itinaas ang kanyang palda at iniwang naka-display ang kanyang plot armor. Dahil dito napahiya siya ngunit sa halip na maawa sa kanya hinihiling ng isang uhaw na customer na patuloy siyang mahulog para makita niya ang kanyang mga balak. Nakita ng isang customer na naka-duty si Ranko kaya sinadya niyang ibuhos ang kanyang inumin para linisin niya ito. Gaya ng inaasahan siya ay nagpakita at naglilinis ng mesa habang nakayuko na nagbibigay sa customer ng isang unplotted view ng kanyang mga milk jug. Dahil hindi siya makontento sa kanya nagpasya siyang linisin ang kanyang zipper. Ngunit pagkatapos na makita ang kanyang tumataas na sausage nagalit si Ranko at binigay sa kanya ang bogbog ng kanyang buhay na ikinalulungkot niya kung bakit siya nagpakita ngayon. Makalipas ang mga 5 araw nag-off si Shinpei sa kanyang pinagtatrabahuan at tinapos ang lahat ng mga gawaing itinalaga sa kanya. Ang katotohanan na ang beach outing ay papalapit na nag-uudyok sa kanya at kahit si Kigo ay nagpupumilit na makasabay sa kanyang rate ng trabaho. Lumipas ang ilang araw at nagtungo si Hasiba sa trabaho para lang mabangga si Kashi kapag nagpapalit siya. Bago pa niya maipaliwanag ang sarili niya ay isang mainit na sampal ang natamo niya sa mukha dahil hindi makapaniwala si Kashi na hindi siya sinisilap. Kinamumuhian daw niya ang lahat ng maid outfit na pinilit niyang isuot kamakailan at nagtataka kung bakit kakaiba ang panlasa ng manager nila. Mag-fast forward ng 5 araw at ang asi sa kafe ay huminto sa pagtatrabaho na pinipilit si Yem na pawisan at tanggalin ang 2 butones sa kanyang shirt. Nasisiyahan si Hasiba sa tanawin ngunit ang higit na kinaiinteresan niya ay kapag iniinom niya ang kanyang tubig. Kapag tapos na siya naghahanda itong uminom mula sa bote nasa sabik na mahalikan siya nito ng hindi direkta. Ngunit nang iinom na siya pumasok si Ranko at nagkamali siya sa pagbagsak ng bote sa lupa at naapakan ito ni Ranko. Pagkalipas ng 2 araw na-promote si Shinpei sa kanyang pinagtatrabahuan at iniwan siya ng kanyang amo upang pamahalaan ang iba pang staff habang wala siya. Para sa ilang kadahilanan tila masyadong hype si Shinpei tungkol sa promosyon at inaasahan niyang mapapataas ang mga benta ng tindahan sa tuktok. Ang kanyang optimismo ay naghinala kay Kigo na may pinaplano siya sa dilim ngunit hindi pa niya alam kung ano iyon. Sa paglipas ng mga araw ginagawa ng lahat ang kanilang gawain sa trabaho at si Shinpei ay lumabas upang bumili ng baril isang gabi umuwi si Hasiba pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho at napagtanto na bukas ay ang kanyang huling araw. Bago siya mawala ng malay naalala niyang may event sa kanyang trabaho bukas. Samantala may pinaplano ang kanyang manager. Kinaumagahan ng magpakita si Hasiba sa trabaho sinabi sa kanya ni Yem na book girl day na kung saan ang lahat ng maids ay magsusuot ng uniforme at magbabasa ng mga nobela sa harap ng kanilang mga customer. Nagpakita si Koshi kasama ang iba pang mga batang babae makalipas ang ilang sandali at kinuha niya ang isa sa mga nobela upang tingnan ito. Sa pagbabasa nito namula siya dahil ang nakasulat sa loob ay may kasamang dumudulas sa isa pa kaya asar siyang umalis. Sa kanyang pagkawala nagpa siya si Nina magbasa mula sa isa sa mga libro at nalaman na ito ay katulad ng binasa ni Koshi ngunit sa halip na ang mga bagay ay dumudulas papasok at palabas may humihima sa mga tagagatas ng ibang tao. Halos magalit si Hasiba nang marinig ni Nina basahin ang libro ngunit si Ranko ang pumalit at tinitiyak na ginagaya niya ang lahat ng kultural na tunog mula sa libro. Habang napagtanto ni Hasiba na may tumataas sa loob niya iniisip niya kung ano ang gagawin niya para lang kumuha si Yem ng libro at simulan ang pagsasalaysay ng mga kakaibang bagay na nakasulat sa loob.
Nang makarating siya sa bahagi kung saan maggupit ang dalawang batang babae na wala ito kay Hasiba at sinabihan siyang huminto na ikinagalit ni Ranko. Sa sandaling iyon pumasok ang kanilang manager at nagtanong kung nakapili na sila ng anumang libro na gusto nila ngunit sinabi ni Hasiba na mali para sa mga batang babae na basahin ang mga ganoong bagay sa mga customer. Naiinis ito sa manager ngunit bago pa man niya magalit si Hasiba pumasok si Koshi sa silid ng may tawag mula sa may-ari ng kafe. Pagkatapos kunin ito ng manager nagbago ang kanyang mood at kinanselan niya ang kaganapan para sa araw na ito habang kailangan pa ring bayaran ang mga babae para dito salamat kay Koshi. Sa huli pinalakpakan ng lahat si Koshi sa kanyang ginawa at sumama si M kay Hasiba pauwi na sa sabik na hindi na niya kailangang basahin ang mga nobela. Mukhang napakasaya niyang makasama si Hasiba sa paglalakad at umaasa na makasama siya ng maraming oras. Sinabi pa niya sa kanya na gusto niyang pumunta sa isang lugar na pribado kapag nakarating na sila sa beach sa susunod na linggo at inaabangan ito ni Hasiba. Sa wakas ang oras na hinihintay ng lahat ay lumabas at dumating sila sa dalampasigan. Si Shinpei at ang mga lalaki ay higit na nasa sabik na makapunta rito dahil makikita nila ang lahat ng uri ng mga plot at kung paano sila magkasya sa mga bikini habang iniisip ni Nin na sa wakas ay makukuha niya si Hasiba sa kanyang bulsa. Siya ay tumalon sa kanya at sinusubukang ipaalala sa kanya kung ano ang pakiramdam ng kanyang mga pitchel ng gatas ngunit natigilan si Hasiba sa sandaling lumitaw si Yem sa kanyang swimsuit. Ang kanyang kasuotan ay nagulat sa kanya at gusto niya na magkasya ito at siya rin ay magkasya. Sa pamamagitan nito nagsisimula ang kanilang pamamasyal at inaasahan ng lahat na magsaya. Mamaya sa hapong iyon si Min ay nagsasagawa ng mga squats dahil kamukha niya ang letrang P habang si Shinpei ay may kalokohang sinusundan ang kanyang pataas at pababang paggalaw. Para naman kay Koshi nakahiga siya at inaasahan na makakasama siya ni Hasiba ngunit nagseselos siya nang tumakbo ang dude para makipaglaro sa mga sisiw na may mas malalaking tagagatas kaysa sa kanya. Sa kaibuturan masakit at napag-isipan niyang bumisita sa isang surgeon para gumawa ng isang bagay na mas malaki at malambot habang si Hasiba ay gumugugol ng oras sa pagpapabasa kina Yem at Renko. Hindi nagtagal sumali si Nin sa kasiyahan at niyakap si Hasiba mula sa likod na sinasabi sa kanya na huwag kalimutan ang tungkol sa kanya. Pero habang pinapabaliw siya ng mga tagagatas niya nagpapakita si Koshi dahil ayaw niyang matalo siya sa mga ops niya. Habang ang mga babae ay nagsasaya kasama si Hasiba si Kigo at ang mga lalaki ay nagtataka kung ano ang nangyayari dahil hindi pa sila nakakakuha ng sisiw. Bagamat ganito ang kaso sa palagay ni Shinpei ay hindi naman ganoon kalubha ang kanyang kalagayan dahil nangangahulugan ito na makikita at mai-record niya ang iba't ibang babae sa kanyang kamera. Natutuwa siya sa tanawin at sa unang pagkakataon na appreciate niya ang kagandahan ng kalikasan dahil pupuntahan niya ang mga ito sa gabi. Nang hapong iyon habang naglalaro ng bola ang mga babae kasama si Hasiba sinisigurado ni Renko na basagin niya ang bola sa nakasusuklam na mukha ni Hasiba na nagkukumahog ng dahilan na ito ay instinct. Nang gumaling siya dinala ni Renko si Yem para tingnan ang plano ng pagkain sa isang inn at nanatili si Koshi kasama si Nin. Habang si Nin ay nagtatayo ng sandcastle kasama si Koshi napansin ni Hasiba ang dalawang dudes na nanliligaw kina Yem at Renko at naging hindi komportable. Lumapit siya para tingnan kung anong meron para lang magselos na makitang tumatawa si Yem sa mga biro ng ibang lalaki dahil ayaw niyang maniwala na para sa kalye siya sinisigurado niyang nakikita siya nito. Kaya huminto siya sa pakikipag-usap sa lalaki at idiniin ang kanyang mga taga-gatas kay Hasiba para ipaalam sa kanila na hindi siya single. Kumbaga hindi niya nagustuhan ang panliligaw nila sa kanya at masaya siya na nagpakita si Hasiba para iligtas siya. Pagkatapos nito pinasalamatan ng mga babae sina Shinpei at Kigo sa panunood ng kanilang mga gamit ngunit pinayuhan nila silang magpatuloy at magsaya. Nabalisa ito at ipinaalala kay Shinpei kung gaano siya kaawa-awa kaya umalis siya kasama si Kigo upang makita kung ano ang maaari niyang gawin. Sa kanyang pagkawala nakiusap sina Yem at Renko kay Hasiba na ipahid ang sunscreen sa kanilang mga likod at ang pag-iisip ay nagiging sanhi ng makamundong pagnanasa ni Hasiba. Kaya't habang ang mga babae ay nakahiga sa posisyon upang malangis si Hasiba ay nagsimulang magtrabaho at ang kanyang simpleng pagpindot ay nagpapalabas ng mga kultural na tunog sa mga babae. Sa pagsaksi sa kanyang mga kakayahan nagsimulang magduda si Renko na mayroon pa rin siyang V-card at nais niyang gumawa siya ng higit pa. Habang pilit na pinipigilan ni Hasiba ang lahat ng dugo sa kanyang utak. Sa ibang lugar nawawala ang lahat ng pag-asa ni Kigo na makapaghiganti ngunit pinasaya siya ni Shinpei dahil nagpapalipas sila ng gabi sa dalampasigan ibig sabihin ay may magandang mangyari pa rin. Ang kailangan lang nilang gawin ay kumbansihin si Hasiba na sumama sa kanilang plano kaya ng gabing iyon binuksan nila sa kanya ang tungkol sa kanilang pinaplano. Sa gabi ang mga batang babae ay nagbibihis ng mga robe naghahanda na lumangoy sa mainit na bukal habang ang mga lalaki ay nakikinig ng mabuti upang malaman kung kailan hahampas.
Sa sandaling umalis sila ibinunyag ni Shinpei ang mga supply na ginastos niya sa lahat ng kanyang pera sa pagbili na kinabibilangan ng mga baril night vision goggles pati na rin ang mga bulletproof na vest para sa kanyang misyon. Ang layunin niya ay tiktikan ang mga babae habang sila ay nasa hot spring ngunit may pag-aalinlangan si Hasiba tungkol dito. Habang pinagtatalunan niya na ang pagsilip ay isang krimen sinasagot ni Shinpei na nagsasabing kasalanan ang hindi sumilip sa magagandang babae lalo na kapag wala silang damit. Naniniwala siya na ang isang lalaki na hindi gagawa nito ay isang kabiguan at para mas kumbensihin si Hasiba nangako siya ng pagkakataon para makita niya ang mga hindi nakaplanong tagagatas. Sa kabila ng lahat nagpasya si Hasiba na hindi niya ito gagawin ngunit sumama siya sa kanila upang sabutahe ang kanilang misyon. Samantala ang mga kababaihan ay nag-e-enjoy sa kanilang oras sa hot spring habang si Renko ay tumungo sa balkonahe upang makita ang magandang tanawin ng lungsod. Natatakot si Kashi na baka may makakita sa kanya mula roon ngunit tinanggihan ito ni Renko dahil ipinagmamalaki ng inang pagkakaroon ng pinakamahusay na seguridad sa paligid ng seksyon ng kababaihan. Sinabi sa kanya ng tagapangasiwa ng bahay tuluyan na imposibleng may makasilap kaya pagkarinig nito hinayaan ni Kashi at ng iba pang mga babae ang kanilang pagbabantay upang sumama kay Renko. Matapos makita ang magandang tanawin ng lungsod bumalik sila sa tubig kung saan sinimulan ni Renko na lambingin ang mga tagagatas ni Yen hanggang sa kanyang rurok. Sumunod ay si Nene na halos himatayan nang sabihin ni Renko na gusto niyang magpa-medical check-up sa mga tagagatas. Sumama si Yen sa kasiyahan at hindi mapigilan ni Nene na magpalabas ng mga kultural na tunog habang bumababa ang mga pangyayari. Masama naman ang pakiramdam ni Kashi na hindi siya napapansin ngunit kinukuha ni Yen ang kanyang maliliit na milker para gumaan ang pakiramdam niya. Ang hindi nila alam ay pinamumunuan ni Shinpei ang isang makulimlim na operasyon at balak niyang tingnan ang kanilang mga balak. Habang siya ay naniningil sa kakahuyan ang night vision goggles ay nagbibigay daan sa kanya na makakita ng bitag na itinakda ng innkeeper kagabi kaya sinabihan niya ang kanyang crew na mag-ingat dito. Ngunit nang tatawid na si Hasiba sinadya niyang i-trigger ang bitag para makabalik si Shinpei ngunit na-deactivate ito ni Bro. Tila na itakda ni Shinpei ang bitag ng mas maaga dahil hindi siya nagtitiwala kay Hasiba. Ngayong ipinagkanulo na ni Hasiba ang mga tripulante nahanap niya ang kanyang sarili na tumatakbo palayo at umiiwas sa mga bala hanggang sa mahulog siya sa isang bangin at mahulog sa isang lawa. Nang wala na siya sa equation ipinagpatuloy ni Shinpei ang kanyang misyon na silipin ang mga sisiw ngunit nahulog si Kago sa isang hukay sa daan. Lumalabas totoong bitag iyon at kahit na matapos siyang tulungan ni Shinpei muntik na siyang maed sa isa pang bitag sa harapan. Ito ay labis na natakot kay Kago kaya pinili niyang umalis sa misyon ngunit ipinaalala sa kanya ni Shinpei na kung saan may butas mayroong isang layunin. Sinabihan niya si Kago na tumayo at gumawa ng mga bagay kaya sinundan siya ni Bro hanggang sa maeskid sila ng mga paputok na bitag. Ang pagsabog ay naging mga paputok at ang mga batang babae ay nasisiyahan sa tanawin hindi alam na wala na sina Kago at Shinpei. Kinagabihan nagkamalay si Hasiba sa dalampasigan at nalaman niyang natagpuan ang mga bangkay ng kanyang kaibigan sa kabundukan. Sa kabila ng lahat nagpapasalamat siya na buhay pa ang mga ito kaya't kasama niya si Yame magdamag at mula sa malayo ay nakamasid lang si Renko. Ilang araw pagkatapos ng beach outing nakasalubong ni Yame ang isang matandang kaibigan sa pagkabata na nagngangalang Dai at agad niyang sinimulan ang pakikipag-usap sa kanya upang makibalita sa mga lumang panahon. Samantala nandoon si Hasiba at napilitan siyang makinig habang pinapaulanan ni Dai si Yame ng maraming papuri sa pagiging maganda. Sa sandaling iyon inanyayahan ni Dai si Yame na lumabas para sa tanghalian kasama ang kanyang mga kaibigan at pumayag itong sumama sa kanya habang si Hasiba ay nakatayo doon na parang isang NPC nagtataka kung bakit sinasaktan ni Dai ang kanyang kasintahan. Nagseselos siya nang makitang cute si Dai at nagkakasundo siya kay Yame. Ngunit ang pag-iisip na magkasama sila ay nagpapakilo sa kanya na hindi nakikita hanggang sa napansin siya ni Dai at tinanong kung sino siya. Noon naalala ni Yame na ipakilala si Hasiba bilang kanyang nobyo ngunit kahit na itinanong niya ang kanyang mga tagagata sa kanya nakangiti si Dai sa loob na nagbabalak na tikman ang kanyang mga tagagatas pagdating ng panahon. Pagkatapos ng pakikipag-usap kay Dai pinuntahan ni Yame si Hasiba at habang nasa daan hindi maalis sa isip ni Hasiba na may nangyari sa pagitan ni Yame at Dai noong nakaraan. Nagsimula siyang magpantasya tungkol sa isang pagkakataon na tiyak na hinalikan at pinalakpakan ni Dai si Yame ngunit ang pag-iisip ay halos mabali ang kanyang ulo sa isang malapit na poste. Nagtataka si Yame kung ano ang nangyayari sa kanya at hinawakan siya para gumaan ang pakiramdam niya ngunit binibigyang kahulugan ito ni Hasiba bilang isang gawa lamang upang iwaksi ang kanyang mga hinala. Nagtataka dinala niya si Dai at nagsimulang magyap tungkol sa kung paano mas malaki at mas maganda ang lalaki kaysa sa kanya. Nagtataka ito kay Yame kung nagseselos ba ito ngunit tinanong siya ni Hasiba kung nahihiya ba siyang ipakilala ito bilang boyfriend niya kanina.
Ang tanong na ito ay nawala ng bantay at inis si Yame sa parehong oras kaya huminto siya sa paglalakad kasama si Hasiba at mag-isa na umuwi. Sa gabi pinapanood ni Hasiba ang livestream ng O-Muffins ni Koshi kung saan pinag-uusapan niya ang tungkol sa pagpunta sa beach kasama ang kanyang mga kaibigan sa panahon ngunit hindi pa rin alam ng lalaking ito kung sino siya. Kinabukasan sa paaralan hindi napigilan ni Shinpei ang kanyang bibig tungkol sa kung paano siya nag-enjoy sa summer trip ngunit huminahon siya nang makita niyang umiiyak si Hasiba sa klase. Nag-aalala nagtanong si Shinpei kung ano ang nangyayari at nagbukas siya sa kanila tungkol sa kahapon. Matapos marinig ang lahat napaiyak si Shinpei dahil naniniwala siyang may magic sausage si Dai na nagpapanguya sa mga babae sa kanyang paanan. Habang sinusubukan niyang ipaliwanag ang konsepto pumasok si Yame sa klase at sinubukan ni Hasiba na kunin ang kanyang atensyon para lamang i-snob siya nito at harapin ang kanyang mga kaibigan. Nang makita ito ng una napagtanto ni Shinpei na kailangang malaman ni Hasiba kung ano ang nararamdaman ni Yame bago maging huli ang lahat. Pagkatapos ng klase sinubukang kausapin muli ni Hasiba si Yame at nasnob siya. Ngunit sa halip na sumuko nagpa siyang maghintay hanggang matapos ang huling klase bago subukang muli. Sa kalaunan kapag tapos na ang mga klase sinubukan niyang muli at naiinis siya ngunit hinahabol niya ito para makuha man lang ang atensyon nito. Sa sandaling tumugon siya sa kanya nakiusap siya na sabay silang umuwi ngunit sinabi niya sa kanya na lalabas siya kasama ang kanyang mga kaibigan at aalis nang hindi siya pinapayagang kumpletuhin ang kanyang pahayag. Naiwang lumuluha si Hasiba habang pinagmamasdan siyang lumalayo at iniisip niya kung ano ang susunod na gagawin. Samantala ang kanyang mga kaibigan ay humila sa likuran niya na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Dinala sila ni Shinpei sa isang karaoke spot para kantahin ang kanilang mga kalungkutan ngunit si Hasiba ay naglaway sa ibabaw ng isang sisiw sa screen sa pag-aakalang si Yame ito. Pagkatapos masampal pabalik sa realidad sinabi ni Shinpei sa kanya na hawakan niya ang kanyang sarili mula bukas kakailanganin niyang mag-grovel bago si Yame at humingi ng tawad. Bagamat mukhang makatwiran ang plano nagtataka si Hasiba kung bakit siya nagmamakaawa sa una dahil hindi niya maintindihan ang nararamdaman ni Yame ngunit iginiit ni Shinpei na siya ay nagmamakaawa. Pagkatapos kantahin ang kanyang puso bumalik si Hasiba mula sa lugar ng karaoke at nakita lang si Yame na nakaupo at tumatawa kasama si Dai sa parang isang setting ng petsa. Ang pagkakita sa kanila na magkasama ay nagpapalayo sa kanya sa anyo ng buhangin sa isa pang universo. Kaya nang muling magkatawang tao siya sa susunod na araw nagsimula siyang magtaka kung pinaglalaroan ni Yame ang kanyang damdamin sa buong panahon. Habang isinasaalang-alang niya ang posibilidad nagsimulang sumakit ang kanyang puso ngunit nagpakita si Yame sa mataas na espiritu at sinubukang makipag-usap sa kanya na parang hindi nangyari kahapon. Samantala nairita si Hasiba habang inaakala niyang napump siya kagabi at ayaw niya na nakangiti ito kasama niya. Nagtataka nagtanong siya tungkol sa kahapon at inilabas ang katotohanan na kasama si Dai sa isang restaurant. Depensa naman ni Yame sinabi niyang bumalik siya pagkatapos ng get-together kahapon dahil may gusto siyang kausapin si Dai. Sa kabila nito naisip ni Hasiba na nagsisinungaling siya at nagtatapos sa pagtatanong kung nasiyahan ba siya sa paglalaro sa kanyang damdamin. Nagiging emosyonal siya habang sinasabi nitong itigil na ang panggugulo sa kanya at saka tumakbo palayo matapos makita ang pagmumukha ni Yame. Sa ibang pagkakataon sa paaralan napansin ni Koshi na hindi nakikipag-usap si Hasiba kay Yame kaya huminto siya pagkatapos ng klase upang makipag-usap kay Hasiba. Dito tinanong niya siya kung ano ang nangyayari sa kanyang relasyon at binanggit niya ang pakiramdam na hindi siya gusto ni Yame. Pakiramdam niya ay ginugulo lang siya ni Yame ngunit nagalit ito kay Koshi nang maalala niyang nakita niya silang magkasama sa beach. Tinawag niya si Hasiba na isang kasuklam-suklam na talunan para sa ganoong pag-iisip tungkol kay Yame at lumayo pagkatapos niyang tawaging isang makasarili na tao. Paglubog ng araw naglalakad si Hasiba pauwi nag-iisip kung ano ang dapat niyang gawin para lang tumalon si Nin sa kanya. Nang mapansin niya ang kanyang mapurol na mood tinanong niya kung ano ang nangyayari at nalaman niya ang tungkol sa bagay na iyon kay Yame. Matapos marinig ang lahat sinabihan niya si Hasiba na huminto sa pagmopong sa paligid o siya ay magiging masungit at magtatapos sa pagpapakasal sa kanya. Sa gabi nakaupong mag-isa si Hasiba iniisip ang lahat ng payo na natanggap niya ngayon. Nakikinig pa nga siya sa livestream ni Koshi habang nagyaya siya tungkol sa kung paano niya gusto ang isang tao sa kanyang klaseng ngunit ang tao ay masyadong makasarili. Kahit na halos umiyak siya sa stream at ibunyag ang mga bagay na magpapalam sa isang normal na tao sa kanyang pagkakakilanlan nananatiling walang alam si Hasiba ngunit napagtanto niyang kakailanganin niya ang tulong ng kanyang mga kaibigan para ayusin ang kanyang relasyon. Nang sumunod na araw sinubukan ni Yame na makipag-usap kay Ranko at sa mga babae ngunit sa sandaling sinubukan niyang magsalita tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Agad-agad bumangon si Ranko para bugbugin si Hasiba dahil nagbanta na siya na hindi siya bubuhayin kapag sinira niya ang puso ni Yame.
Nang mahanap niya si Hasiba inamin niya na siya ay isang pangit na kasuklam-suklam na taunan ngunit sa huli ay sinabi sa kanya na haharapin niya si Yame at humingi ng paumanhin para sa masasakit na mga bagay na sinabi nito sa kanya. Pinakalma nito si Ranko dahil gusto niya itong bugbugin noon ngunit nagalit si Hasiba nang pumasok si Dai sa restaurant kasama ang kanyang mga kaibigan ipinagyayabang kung paano magiging madali si Yame at kung paano niya ito ipapasa kapag tapos na siya sa kanya. Sa unang pagkakataon pinalaki ni Hasiba ang isang pares at hinarap si Dai para bawiin niya ang kanyang mga salita. Nagtataka ang isa sa mga kaibigan ni Dai kung sino si Hasiba at napahajijek sila nang ibunyag ni Dai na siya ang paylay na kasintahan ni Yame. Sa kabila ng kahihiyan sinabi ni Hasiba kay Dai na bawiin ang lahat ng sinabi niya tungkol kay Yame ngunit ang mga kaibigan ni Dai ay naasar at nagbanta na bugbugin siya. Natahimik lang sila sa marka ni Dai ngunit sa halip na makinig si Dai ay nauna na tumawag kay Yame na isang murang babae. Iniinis nito si Hasiba at mula sa paraan ng pag-uugali niya madaling nalaman ni Dai na ang kanyang V-card ay hindi pa na-swipe. Tinatawanan niya si Hasiba sinasabing pinaglalaroan siya ni Yame at nagalit ito kay Hasiba kaya hinawakan niya ito sa leeg sinabihan si Dai na bawiin ang kanyang mga salita. Inamin niyang may V-card pa rin siya at okay lang na tawaging loser pero nilinaw niyang hindi niya titiisin ang mga panlalait kay Yame. Nang makita ang kanyang kaseryosohan inalis ni Dai si Hasiba at sinabihan siyang samahan siya sa labas para maayos nila ang mga bagay tulad ng mga lalaki. Sa labas nakatayo si Hasiba na napapalibutan ng maraming lalaki at sinasalungat siya kapag sinubukan niyang suntukin si Dai sa mukha. Habang siya ay nagpapagaling ipinagmamalaki ni Dai na siya ay kayang bugbugin kahit na nakapikit ngunit siya ay naging biktima ng isang sibat mula kay Hasiba. Pagdating sa sahig ikinandado ni Hasiba ang binti ni Dai at kinagat ito nagbabantang titigan ito hanggang sa bawiin ni Dai ang kanyang mga sinabi. Sa kabila ng mga sipa at maraming tama mula kay Dai at sa kanyang mga kaibigan patuloy na kinakagat ni Hasiba ang binti hanggang sa huli ay nangako si Dai na humingi ng tawad. Ngunit sa sandaling bitawan siya ni Hasiba sinipa siya ni Dai sa mukha at tumawa na sinasabing kasinungalingan ang lahat. Habang binubugbog niya si Hasiba ipinangako niyang gagamitin niya si Yame bilang tool at itatapon siya kapag gusto niya. Samantala nanumpa si Hasiba na hinding-hindi niya hahayaan si Dai kahit saan malapit kay Yame. Habang sinusubukan niyang bumawi nagpakita si Ranko at na-dislocate ang isa sa mga braso ng lalaki na ikinagulat ng isa. Ang unang lalaki na sumusubok na atakihin siya ay itatapon sa paligid na parang basura habang ang iba na nakapaligid sa kanya ay inaalagaan ni Shinpei at ng kanyang mga kasama. Tuwang-tuwa si Hasiba nang makitang nandoon ang kanyang mga kaibigan kaya sinamantalan niya ang pagkakataong tumakas at humingi ng tawad kay Yame. Sa sandaling umalis siya sinubukan siyang habulin ni Dai ngunit pinigilan siya ni Ranko at humantong ito sa away ng magkabilang panig. Pagbalik sa restaurant nakita ni Yame ang tawag ni Hasiba ngunit nag-aalangan siyang kunin. Gayunpaman nag-iwan siya ng text para kay Hasiba na nagsasabi sa kanya na gusto niyang makipag-usap sa kanya tungkol sa isang bagay sa likod ng paaralan. Bumalik sa restaurant sumilip si Koshi matapos marinig ang lahat ng nangyari sa pagitan ni Yame at Hasiba at tinawag niyang makasarili ang Dod. Ngayon si Yame ay natigil sa pag-iisip kung talagang gusto siya ni Hasiba o hindi at sinabi ni Niin sa kanya na mahal siya ni Hasiba. Gayunpaman dahil hindi pa nilinaw ni Hasiba ang kanyang nararamdaman sa kanya sinabihan ni Koshi si Yame na huwag agad magdesisyon hanggang sa makumpirma niya na mahal siya ni Hasiba. Ang maraming payo ay nagpasigla sa espiritu ni Yame at siya ay nagpalakas ng loob na magtungo sa paaralan at makilala si Hasiba. Pagkatapos niyang umalis iniisip ni Koshi kung okay lang na tulungan siya dahil gusto pa rin niya si Hasiba para sa kanyang sarili ngunit si Niin ay tulala at walang kaalam-alam. Pansamantala tinapos ni Ranko Shinpei at ng iba pang mga lalaki ang pagpapaalis sa mga tauhan ni Dai na iwan ang kanilang walang kwentang pinuno. Nang makitang wala siyang kapantay humingi siya ng tawad ngunit sa sandaling magambala ang pangkat ni Ranko tumakas siya at nataman pa ang isang bata sa paglabas. Nahuli ni Minoru ang bata at tinitiyak na ligtas siya ngunit kapag tapos na siya nawala ito at naghanda na pira-piraso si Dai. Dahil sa takot sa panganib pinagsama ni Shinpei at Kigo ang kanilang mga lakas para pigilan siya habang sinasalo ni Ranko si Dai at pinalalaya siya ng maraming manlalangoy. Matapos siyang pahirapan ng kaunti pinakawalan niya si Minoru sa kanya at ang natitira ay kasaysayan. Mamaya sa hapong iyon dumating si Hasiba sa paaralan at hindi nakita si Yame kaya nagpasya siyang maghintay hanggang sa magpakita siya. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng isang text mula kay Ranko at napahajijek nang makita niya ang Dai na iyon at nakipag-ayos. Ang mga segundo ay nagiging minuto at minuto sa oras at wala pang tanda ng Yame. Iniistorbo nito si Hasiba habang sinisimulan niyang alalahanin ang mga pagkakataong kasama niya si Yame simula nang yayain niya itong lumabas. Gayunpaman natigilan siya nang magpakita si Yame at agad siyang humiga tulad ng unang pagkakataon na nagmamakaawa sa kanya na lumabas muli kasama niya.
Inamin niya ang pagiging makasarili at inamin niya ang pag-aaya sa kanya sa simula lamang dahil gusto niyang makipagtipan. Bagamat nabigla ito kay Yame, nakinig siya sa punto kung saan inamin ni Hasiba na mahal niya siya at hindi niya maisip ang buhay na wala siya. Nagtataka, tinanong niya ito kung ano ang minahal niya at habang pinipigilan ang pagnanais na sabihin ang kanyang mga tagagatas at ang iba pa niyang balak, sinabi niya sa kanya na mahal niya ang ngiti nito at kung paano siya palaging naniniwala sa kanya. Sinabi niya ang ilang matamis na bagay na pumutok sa isip ni Yame at sa huli ay sinabihan siya nitong bumangon. This time she smiles and tells him that everything is fine since they were dating na. Niyaya niya rin itong makipag-date sa gabing iyon at pumayag din siya kaagad. Pagkatapos noon uuwi siya para magpalit at nang matapos siya napansin ni Hasiba na suot niya ang damit na pinili niya para sa kanya noong namimili sila. Gusto niya kung paano ito bumagay sa kanya at sinasabi sa kanya na maganda siya habang pinipigilan ang gana na yumuko siya at bigyan siya ng isang piraso ng kanyang sausage. Paglubog ng araw, nakarating sila sa isang amusement park at natutuwa si Hasiba na sa wakas ay nakasama siya rito. Nagsasagawa sila ng maraming hanay ng mga aktibidad, ngunit huminto kapag si Yame ang nanguna sa isang photo booth. Pagkapasok, naisip ni Hasiba na mahahalikan niya si Yame dahil naghahalikan ang ibang mga mag-asawa sa photo booth, kaya inihanda niya ang sarili para dito. Gayunpaman, ang kanyang pag-asa ay durog nang si Yame ay bumunot sa huling segundo na pinilit siya sa isang kakaibang pose para sa kanilang larawan. Pagkatapos ng lahat, pumunta sila sa labas upang tingnan ang lungsod at iniabot sa kanya ni Yame ang isa sa kanilang mga larawan na magkasama. Natutuwa siyang nakasama siya ngayon at magkasama sila sa hinaharap. Pero bago pa maproseso iyon ni Hasiba, hinawakan niya ito at hinalikan saka tumakas bago siya mabuntis. Kinabukasan, may napansin si Koshi at ang iba pang mga batang babae tungkol kay Hasiba at Yame, kung saan hinala ni Koshi na may nangyari sa pagitan nila. Gayunpaman, peking ngiti si Ranko at hinaila si Hasiba sa isang tabi, nangako na hindi siya bubuhayin kung nawala na niya ang kanyang V-card. Pagkalipas ng ilang linggo, ipinagdiriwang ng paaralan ang isang festival kung saan ang iba't ibang lalaki sa klase ay nag-aayos ng mga kafe at iba pang nauugnay na bagay upang makipagkompetensya sa kanilang mga sarili. Tungkol naman sa klase ni Hasiba, nag-host sila ng isang maid cafe kung saan marami sa kanilang mga kapareha ang nakatayo sa labas upang magbayad ng katawa-tawang halaga para lang makapasok. Excited si Shinpei sa dami ng mga lalaking customer na nakukuha nila dahil nangangahulugan ito ng mas maraming pera, habang ang ilang mga customer ay nabigla sa hitsura ng kakaibang Koshi. Ang kanyang cosplay outfit ay nakakaakit ng maraming atensyon mula sa mga lalaki dahil siya ay kumikilos na sassy, euro, habang si Yame ay umaarte na siya ay isang kalmadong babaeng may kultura. Si Hasiba at ang mga lalaki ay nagpupumilit na makita siya sa pagkilos at humanga sila na ang mga babae ay maaaring mag-alis ng pag-arte sa kanilang mga personalidad. Kahit na cool si Yame, mas nakakakuha ng atensyon si Koshi, lalo na't hot siya at halos naka-display ang kanyang plot armor. Nag-freeze siya kapag oras na para pagsilbihan si Ranko, ngunit huminahon at nakiusap kay Ranko na tumahimik at huwag ibunyag ang kanyang palayaw sa onlufen. Habang nagpupumigla sila, nagpakita si Yame at nabigla si Ranko sa kanyang kagandahan at nagsimula silang maglandi. Nang mapansin ni Koshi ang chemistry sa pagitan nila, pinutol niya ang kanilang pag-uusap at ngumiti, hinihiling na si Ranko ang mag-order o lumabas. Sa paglipas ng panahon, naghahanda ang mga babae na magpalit ng shift habang si Shinpei ay nananatili upang bilangin ang lahat ng perang kinita ng kafe. Nang makitang mayaman sila, gusto ni Kigo na lumabas kasama ang mga lalaki, ngunit naasar siya nang makita niyang lumalabas na si Hasiba kasama si Yame pagkatapos ngayon. Sa locker room ng babae, naghahanda si Ranko na magsuot ng maid outfit at inaabangan ni Yame na makita siyang nakabihis. Ito ay nagpaparamdam kay Ranko ng ilang uri ng paraan, ngunit siya ay nagpasya na mahuli si Yame sa kawalan at lambingin ang kanyang mga tagagatas. Naglalabas si Yame ng mga kultural na tunog habang bumababa ito at ang laki ng kanyang plot ay ipinahayag sa lahat ng mga babae sa huli. Ang susunod ay sinene na ang sukat ng plot ay wala sa mundong ito at kailangan ni Yame at Ranko para gawin ang paghimas. Habang bumababa ito, masama ang pakiramdam ni Koshi dahil hindi pa sapat ang kanyang kalakihan para lang mabigla siya ni Ranko at lambingin ang kanyang mga C-rank milkers. Kapag ang mga babae ay tapos ng magpalit, si Ayumi at ang kanyang kaibigan na si Yakaki ay nagsalita tungkol sa pagpunta sa ibang paaralan upang makahanap ng mga maiinit na lalaki na makakasira sa kanila. Nakikinig si Akashi habang nagsasalita si Yakaki tungkol sa isang urban legend kung saan ang mag-asawang magsasayaw sa pagtatapos ng festival ay magiging malapit magpakailanman. Kahit na walang sino man ang talagang sineseryoso ito, nakikita ito ni Koshi bilang isang pagkakataon upang makuha si Hasiba. Nang maglaon, sumama si Yame kay Hasiba ng ilang sandali sa paaralan kung saan nalaman niya ang tungkol sa isang bitag. Tila mayroong 3 mga bitag sa paligid ng paaralan at ang mga mahuhulog sa kanila ay nakakakuha ng mga espesyal na premyo.
Sa kalagitnaan huminto sila sa isang animal cafe na isang cosplay cafe na itinakda ng klase ni Nene. Bagamat siya ay nakadamit bilang isang maid na kuneho nagustuhan ito ni Hasibo ngunit sinisigurado niyang mapanatili ang kanyang makamundong pagnanasa. Pagkatapos ng kanilang oras sa kafe ng hayop tinanong ni Hasiba si Yame tungkol sa uri ng anime na gusto niyang maging at umungol siya na parang pusa. Sa ibang lugar lihim na nakilala ni Renko si Nene para planuhin kung paano nila paghiwalayin sina Yame at Hasiba at ihahanda sila para sa kanilang sarili para sa gabing sayaw na malapit na. Ganoon din kay Koshi habang kinakaladkad niya si Shinpei na nangangakong bibigyan siya ng mainit na sisiw kung gagawin niya ang kanyang utos. Kaya sa pag-iisip na iyon nagpapatuloy siya upang kaladkarin si Hasiba palayo kay Yame na sinasabing ito ay isang emergency. Sinabi ni Yame na cool siya sa pag-alis niya ngunit dapat niyang i-text siya kapag tapos na siya. Sinundan ni Hasiba si Shinpei sa isang madilim na silid at kapag tinanong niya kung ano ang nangyayari itinuro ni Shinpei ang isang pinto na nagsasabi sa kanya na tumingin ng mag-isa. Nagtataka sumilip si Hasiba at nakita niya si Minoru doon na papaligiran ng isang kulto ng mga lalaki na may kakaibang panlasa sa mga babae. Tila sila ay nagmamakaawa kay Minoru na payagan silang makabili ng kanyang maanghang na mga guhit ng mga maiinit na sisiw na iniiwan kay Hasiba na mapagtonto na hindi lamang mga may sakit ang umiiral sa ospital. Nag-double down siya para tanungin si Shinpei kung ano ang nangyayari sa kulto ni Minoru ngunit sa halip na sumagot sinabihan siya ni Shinpei na mag-focus at huwag kalimutan ang kanyang layunin. Pagkatapos ay hiningi niya ang cellphone ni Hasiba at sa sandaling ihayag ito ni Hasiba inagaw niya ito at tumakbo palayo. Dahil sa gulat hinabol siya ni Hasiba upang malaman kung ano ang nangyayari ngunit nawala siya sa isang sulok at nag-ambala ng yakapin siya ni Nin mula sa likuran. Habang hinihila niya siya palayo si Yame ay nakatayong mag-isa sa labas at nagbago ang kanyang mood nang mapagtanto niyang matagal nang nawala si Hasiba. Gayunpaman natuwa siya nang dumating si Renko ngunit sa kaibuturan ni Renko ay ngumiti alam niyang hindi na babalik si Hasiba anumang oras sa lalong madaling panahon. Pansamantala pinangunahan ni Nin ang daan patungo sa isang haunted room at nakangiti siyang alam na pinapayagan siyang yakapin siya gayunpaman ang gusto niya kapag siya ay natatakot. Pagkapasok niya kumapit siya kay Hasiba at idiniin ang kanyang mga balak laban dito ngunit tumanggi siyang umalis nang makita ni Hasiba na siya ay natatakot. Sa ilang mga punto narinig ni Hasiba ang isang tinig sa isang silid na tumatawag sa isang ina kaya't siya ay nagpatuloy upang tingnan ito. Samantala na natiling nakatalikod si Nin at laking gulat niya nang may lumitaw na figure sa likuran niya kaya tumakbo siya palayo. Para naman kay Hasiba lumingon siya at nakitang si Koshi iyon at sinabi niya na nagkataon lang ang pagkikita doon. Nang maglaon tinulungan siya ni Hasiba na mag-set up ng panggatong para sa siga. Pero sa loob-loob niya nag-aalala siya kay Yame dahil magsasayaw daw sila sa gabi. Inaasahan ni Koshi na makasama siya sa sayaw kaya natarante siya at tumalon sa kanya nang makita niyang tapos na siya sa panggatong. She gets all touchy dahil first time niyang mapunta sa katawan ng lalaki. Ngunit inalis siya ni Hasiba nang makita niya si Shinpei na casual na kumakain ng candy. Hinahabol niya ito upang kunin ang kanyang telepono ngunit nang makuha niya na pagtanto niyang patay na ito. Kinagabihan naghahanda ang mga mag-asawa na sumayaw sa paligid ng siga at si Renko ay nasa sabik dahil hindi pa nagpapakita si Hasiba. Pero parang malungkot si Yame dahil wala si Hasiba at ang masaklap papatay ang phone niya. Siya ay nagtatapos sa pagpunta upang hanapin si Hasiba mismo at hinabol siya ni Renko na hulog lamang sa isang hukay. Sa wakas nahanap ni Hasiba si Yame at nasa oras na siya para sa sayaw. Iyon lang para sa video na ito. Kung nag-enjoy ka mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel. Ngunit kung nagawa mo ito hanggang sa dulo ipinapayo ko sa iyo na manatiling nakatutok panatilihing nakalock ang iyong mga zipper at palayo ang lahat ng mga hand lotion.